At sabi ni Pangulong Marcos, pagkatapos daw ng 4 na dekada na lower middle income country tayo mula noong 1987, sinong Pangulo noon? Di ba si Cory? Paktay. Tayo ay naging upper middle income country at kanyang kiniklaim ang kredito. Bagamat sinasabi nung iba, dapat nung 2024 pa ay tayo ay upper middle income country na kaya nagkaroon ng pandemic. Yan. At binibida niya ito. Ito daw ay vote of confidence sa ating bansa at umuunlad na daw tayo dahil upper middle income country na tayo. Ang ating pag-aralan, mga magulang at mga kapatid, ay ito bang paglaki ng per capita annual income ng ating bansa ay nangangahulugan na tayo ay umuunlad na? Hindi po. Tignan natin. Okay. Tingin ko lang. Gumawa tayo ng halimbawa na madaling maunawaan. Sa isang kabahayan, in a household, Opo. halimbawa, nanay at tatay, may mga anak, di ba? Yan. Isang sambahayan. Dati, ang kita mo ay 50,000 isang buwan. Okay? Bigla kang kumita. Tumaas ang kita mo, naging 100,000 a month. Opo. Sa makatuwid bagay, 1.2 million a year. Okay? From 600,000 a year, naging 1.2 million a year. Di ba? Sa unang tingin, Parang ay umuunlad Parang ang antas ng buhay nitong sambahayan na ito. Opo. Ngunit, kita lang ba? Income lang ba ang kailangan tingnan kung umuunlad o hindi? Hindi. Hindi, syempre. Okay. Naging 1.2 million nga ang iyong income isang taon. Ang utang mo naman ay 10 milyong piso. May utang kang 10 milyon piso. Opo. Asenso ba yon? Hindi po. Hindi. Kasi kailangan mong bayaran yon. Yan. Kailan mo mababayaran yung utang na yon? Sa 1.2 million, sa 100,000 a month, hindi naman pwedeng ipambayad mong lahat yon Hindi. ng utang. Di ba? Opo. Siyempre, may kuryente, may tubig, pagkain, kung may sasakyan ka, panggasolina, baka may hinuhulugan kang sasakyan, naghuhulog ka ng sasakyan, etc., etc. Sabihin mo na, sa 100,000 ang available na pambayad sa utang ay 20,000 pesos a month. 20,000 pesos is times 12. 240,000 lamang. Kailan mo mababayaran yung 10 milyon mong utang? May tataas nga yung gastos di ba? Okay. Yun bang utang mong 10 milyon ay lumalaki o hindi? Kung hindi lumalaki, maaaring maganda nga ang takbo kasi lumaki yung kita mo, mababayaran mo yung utang mo kung hindi lumalaki yung utang. Lalaki gastos. Yun nga. Ayun yung nangyayari doon. Okay, di ba ganon? Opo. Ikaw ba ay may ilang pinagkagastusan pa? 100,000 nga yung iyong income kada buwan. Yung 50,000 naman noon ninanakaw nung katulong mo. Kada buwan. Kinukupit nung driver, nung katulong, di ba? Ng mga empleyado mo sa opisina. Maganda ba ang buhay mo noon o hindi? Hindi po. Okay. Yan ang ehemplo natin, di ba? Okay. Ihalin tulad natin sa nangyayari dito na binibida ni Pangulong Marcos kasi wala na siyang maibida wala na siyang maibida kundi si Secretary Bida ng DOJ. Yun lang ang bida. Okay. Sabi niya, okay, tumaas. Mabuti. Very good. Okay. Pero, yan ba ay pakikinabangan ng pangkaraniwan taong bayan? Okay, yung sinabi natin example kanina.
magkano ang utang ng Pilipinas? Sa kabuuan, Oo. 67.37%. Yan ang utang. Hindi, porsyento yun eh. Porsyento. Ikaw naman oh. Hindi to kasama. 18.55 trillion pesos yes. ang utang. Opo, foreign debt. Oo. Okay. Yun ang utang ng gobyerno. Yun ang babayaran. At yung utang na yon, utang talaga yon ha. Hindi yung katulad ng utang ng ina mo ha. Na yung halimbawa, ng utang sa'yo, siyempre, alam nga naman, tubuan mo yung nanay mo, napakasama mo namang Hindi anak. pwede yun. Hindi pwede. Utang ng ina mo, utang ng ina nila, di ba? Oo, utang ng ina nating lahat. Oo. Basta utang. Ayan. Ang utang po ay may interest. So, Yan. lumalaki yung interest noon. Ito lamang sa right now, uutang na naman o umuutang ang ating pamahalaan ng 1.2 trillion pesos. Kaya umabot ng 18 trillion. Kung mapapansin nyo, yun ang sinasabing halaga na ninakaw sa flood control. Okay. So, malaki ang utang natin. Lumalaki nga ang kita ng bawat mamamayan, pero yung yaman ng ating bansa pumupunta sa utang. Okay. So, hindi ibig sabihin lumaki ang kita mo, kung malaki naman ang utang mo, wala pa rin. Walay pa rin. Walay pa rin. Walay. Okay. Malaki ang gastos mo. Kasi nga, yung flood control na wala naman, halimbawa, nagsusugal ka, parang sugal na rin yung mga ghost project di ba? Gagastos ka sa wala naman na pupunta, di ba? 100,000, nagsusugal ka naman. Sabihin mo ng 20,000 yung pambayad. Yung happy 1,000 live viewers sa DZAR YouTube. Nagsusugal ka. So, tanggalin na natin yung 20 mil. So, 80 na lang. Nagsusugal ka. Kinukuha mo pa yung 20 mil sa wala. Di ba? Magkano na lang natira? Di 60,000 na lang. Di ba? Di konti na lang. Wala na lang. Paano yun? Gumanda ba buhay mo? Hindi. Hindi, syempre. Lumaki gastos hindi pwedeng porket lumaki ang iyong kita ay ikaw ay giginhawa na. Sa 60,000, yung 20,000 noon, ninanakaw pa nung maid, nung empleyado, nung driver, nung hardinero. Nakupit pa. Kinupit pa na natira. 40,000 na lang. Ayun. Wala rin. Yan ang sinasabi ko. Hindi nababawasan yung utang. Kasi kita mo ha. At ito pa ha. Kita mo. Paanong sasabihin mo na, let's say, yung lumaki nga yung gastos mo, yung income mo, lumaki din naman yung gastos mo. Kita mo. Tignan natin ang ekonomiya ng Pilipinas. Yan. Okay. Tignan natin ha. Ito ha. Hindi po ako nagsasabi nito. Ito ay sinasabi ng IMF, World Bank, Asian Development Bank at Moody's. Moody's yung nagre-rate ng ekonomiya ng mga bansa. Okay. Yan. Okay. Dahil sa flood control, nawala ng kumpiyansa ang pribadong sektor na magnegosyo. Pumapasok yung pera mo pero wala namang negosyo, wala rin, mauubos din. Ayun. Kita mo ha? Ang gross domestic product ay bumagsak sa 4% ng third quarter ng 2025 kontra 5.5% sa second quarter. So, pagpasok natin ng 2026 at ngayon nasa kaligitnaan na tayo, mas mahina ang ating ekonomiya. Yan. Kaya yung 2026 growth natin, alam nyo, ibinaba ng International Monetary Fund ng binawasan ng 1.5%. Di ba? Okay. Meron pa tayong taripa mula sa Estados Unidos ng 19%. Tinaasan pa. Nawala pa yung blue crab natin. Oo. Na yung pala 6 na bilyon ang pinapasok sa atin. Kada taon. Okay. Ito ang ating growth ha. Less than 6% tayo hanggang 2027. Yan.
Ang Moody's, na downgrade tayo, dati 5.5% kasi ang projected growth, naging 4.9 na lang, napakababa. Lahat ay mas mababa sa target. Ibinaba na nga ng ating pamahalaan ng target nila Opo. hanggang 5 to 6%, mas mababa pa pala. Oh. Siguro ang consultant nila dito, si Nato Reyes, kasi Mas mababa. Di bababa. Puro baba. Oo. Ayan na. Mababa. Okay. Bumaba. Ah, di ba? Yun ang mabigat. Oh, inflation. Mataas. Oh. Di ba? Paano tayo angat niyan? Ito na. Kita mo, ang sinasabi rito, bagamat tumaas ang income, di ba tinaas pa nga yung minimum wage Opo. ng 600. 85 pesos, di ba? Yeah. Itinaas ng 85 pesos, Oo. di ba? Sabi nila historic at okay naman talaga, mabuti naman. Ngunit, yung mabibili mo sa pera mo ay mas mababa ngayon. Bumaba ng 3.3% ang mabibili mo. So yung mabibili ng 100 pesos mo ngayon, mas maliit sa mabibili ng 100 pesos mo noong 2022, 2023. Opo. So kahit tumaas ang income mo, yung mabibili mo ay mas Kapiranggot. kokonti. Yan ang tinatawag na Kapiranggot. Yan na lang. inflation. Hindi tumitingin sa inflation si Pangulong Marcos eh. Kaya mali yung analysis, tuwan-tuwa siya. Oh,